agree yung sinabi ni Tulfo, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. Years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete. Naniniwala ako na hindi sila dapat ihalo sa hardened criminals. Everybody believes that. Pero hindi rin dapat mawala ang mensahe na ang bawat aksyon ay may consequence. Hindi yung nakikita ng mga bata, kapag ako ay nag-commit ng crime, pupunta ako sa bahay Pag-asa. At pagdating doon, magbabasketball kami, may ping-pong, papakita na sila ay nilalektura ng DSW social worker, kumakain sila sama-sama, nagtatawanan. Pagdating sa gabi, nandun sila sama-sama sa isang kwarto, mag-usap-usap. Saan dito yung takot may papakita sa mga bata? They will think that's excursion, camping. Dapat papakita natin na merong katapat na parusa ang bawat gagawin yung kasalanan. And that's why I suggest na dapat magpapatayo ng separate facility para doon sa mga bata na nag-commit ng heinous crime, separate pambahay Pag-asa. To let them feel and see na kapag ikaw gumawa ng kasalanan, merong consequence kapalit niya. How about like what I saw in the US, juvenile detention center, na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila, hindi para mag-camping and excursion. And I believe that is something na kapag nakita ng mga bata sa labas na yan palang kalalagyan namin, that might serve as a deterrent. Hindi yung parang pinapamper at binibaby-baby sila. Na after less than a year, isang batang pumatay o CICL, pumatay ng rape. After a year, papakawalan. DSW is here, let's admit it. Marami namang insidente na nakatakas. Balita na yung mga inilalagay sa bahay Pag-asa, nakakatakas. Wala ako nakikitang problema, mga social worker, doon sa bahay Pag-asa, na nilecturean kinakausap yung mga child offenders. Pero mas maganda kung sasamahan ng mga reformed ex-convict na nagiging productive members of the society, mag-lecture sa kanila and tell them stories about themselves and what made them reform. At wag silang gayahin, so forth and so that. And that would add credibility doon sa magiging seminar para sa mga bata sa bahay Pag-asa. Kung gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad, pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Ano lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat-dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. I agree with Tulfo. I will amend that RA 9344, which nag-agree naman yung mother ng victim. Pag nagpatayo tayo ng pasilidad na kung saan isa-separate natin yung mga nakagawa ng heinous crime, hindi na sa bahay Pag-asa. Talagang selda. Yun nga lang, hindi nakasama yung mga hardened criminals. Sila, pero may mga selda sila. Paramdam sa kanila na talagang punishment ang kalalagyan nila kapag sila gumawa ng krimen.